Si President Rodrigo Roa Duterte o kilala din sa tawag na Digong o Tatay Digong ay isang abogado at politiko. Ipinanganak siya noong March 28, 1945 sa Maasin, Leyte. Nag-aral siya sa Pamantasang Liceo ng Pilipinas o kilala din sa tawag na Lyceum of the Philippines sa ngayon, sa College of Political Science. Pero bukod dito, nakatapos siya ng law sa Universidad ng San Beda na kilala din sa tawag na San Beda University ngayon. Bago siya naging Pangulo ng Pilipinas ay nagsilbi muna siya sa Davao, naging vice-alkalde at kongresista. Siya ang pinakamatandang Pangulo ng Pilipinas at kauna-unahang Pangulo na mula sa Mindanao. Sa ating kasaysayan, siya ang ika-16 na presidente ng Republika ng Pilipinas. Unang napangasawa ni Duterte si Elizabeth Zimmerman, isang flight stewardess. Nagkaroon sila ng anak na sina Paulo, Sara at Sebastian. Gaya ng ibang relasyon, nagkahiwalay din sila at nagkaroon ng relasyon kay Hanilet Abansinia, si Duterte at nagkaroon ng anak na si Veronica o Kitty kung tawagin. Mga nagawa ni Duterte sa ilalim ng kanyang administrasyon, una red tape reduction. Ito ay pagpapagaan sa proseso ng mga mamamayan sa mga ahensya ng gobyerno gaya ng GSIS, SSS, PhilHealth, BIR at iba pa. Pangalawa, pagbuwag ng mga oligarko. Oligarko sila yung mga mayayamang pamilya o kumpanya na naghari-harian sa bansa at kinukuha ang interes ng publiko para sa kanilang lalong ikasagana. Pangatlo, independent foreign policy. Pakipag-ugnayan ng bansa sa ibang bansa para mapagtibay ang pagkakaibigan gaya ng China at para na rin sa kapakanan ng mga nito. Kaso lingid sa kalaman nangyari ngayon, nahaharap tayo sa gulo ng kinasakutan ng mga Sino ang pag-aagawan sa teritoryo ng West Philippine Sea na pagmamayari natin. Pang-apat, universal healthcare. Dito sa programa na to, lahat ng mamayang Pilipino ay nakikinabang sa libreng serbisyo ng pampublikong ospital. Panglima, modernisasyon at transportasyon. Isa ito sa mahal na proyekto ng gobyerno na naglalayon para maging maayos at magandang ating mga kalsada, terminal, tulay at pagpapatayo ng mga bagong pampublikong transportasyon gaya ng subway. Pang-anim, passport 10 years validity. Pang-pito, national ID system. Sa programang ito, hinihimok ang mamamayan na magkaroon ng isa at universal ID kung saan magagamit sa mga government agencies at iba pang transaksyon. Yung feedback ko dito, hindi lang maganda ang pagkakagawa ng ID. Pangwalo, pagsugpo ng mga teroristang grupo sa Marawi. Pangsyam, pagpapalakas ng militar sa Pilipinas. Pangsampu, Build program. Ang bansa natin ay malawak at mayaman sa lupa, maparural man o urban. Kailangan ng bansa natin ng maayos na mga establishmento na magagamit ng bawat mamamayan para sa ikauunlad ng bansa natin. Pero kung napansin ko ang mga dating establishmento na ginagawa noon at di natapos ay hinahayaan na lang ngayon. Sana kung ano nasimulan ni Duterte, sana ipagpatuloy ng kasalukuyang administrasyon. Ngayon, naharap siya sa isang mabigat na kaso. Ipinagdarasal ko na sana kung anuman ang kahinatnan nito ay magkaroon ng maayos at payapa na paglilitis. Sana manaig ang tamang hustisya. I'm praying also for his health and to our nation.